Yun po, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? Pala po ba tayo? Amen, amen. Bago nga po pala simulan, marami sa atin na nakakaalam na tawi. Yun po yung tawag sa pangalan ko. Pero sa totoo po, ang pangalan ko ay medyo pogi. Percival Lubong Kaingit. Kalimitan nga lang po tinawag akong tawi. Ewan ko kung bakit ako tinawag na tawi. Kasi nung bata ako, Bal. Nung binata ako, Perry. Tumanda ako, tawi. Nag-iiba po yata talagang pangalan pag tumanda. Sa araw pong ito, ay sa gabing ito, oras na. 8:40, ay 7:40. Sa araw pong ito, may pinapahayag po ang Panginoon sa atin na matatagpuan natin sa Matthew 15:21 to 28. Sa Mateo, sa po ako yung ginamit ko po ay magandang balita. Matthew 15:21 to 28. Basahin ko lang po Sabayan po ninyo ako. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang babaeng Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak ko pong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ang sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayang Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit ang babae at lumuhod. Ito'y nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa bag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo sa maikling panalangin. Paggabayan po tayo ng Panginoon at maibigay niya sa atin tamang salita, tamang pagkaunawa. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa binigyan niyo pagkakataon sa araw na ito. Sa gabing ito, Lord God, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na pagnilay-nilayan ng salita. Lord, alam ko po na wala akong kakayahan, Lord God. Maging isa man po sa amin dito ay walang kakayahan. Subalit ang wisdom na manggagaling sa inyo, Lord God, yun ang magbibigay sa amin ng kaunawang po, Lord God, sa inyong salita. Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo po, Lord God. Nagpapalinis, Lord God. Gamitin niyo na po ako, Lord God. Tago po ninyo ako sa inyong likuran, Lord God, para ang inyong salita, ang inyong nais lamang ang mamutawi sa aking mga labi. Lord, lahat ng ito po, Lord God, ay hihiling at pinapanalangin ko sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas ng Panginoong Kristo at sa mayamang gabay at patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Ito pong ating binasa sa araw na ito, yung pinapahayag sa atin ng Panginoon, na mula sa Mateo 15:21 to 28, ito yung nangyari ng ang Panginoong Jesus at ang kanyang malagad ay galing sa Genesaret.
At pagkaalis nila doon, pumunta sila sa bandang Tiro at Sidon. Nasa kwan nga dito, umalis si Jesus papunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ito yung kanila. At doon, may isang babaeng taga-Genes, at isang babaeng Kananiya. Ang nakatira doon na lumapit sa kanya, ang anak niya ay, ang sabi dito, lumapit sa kanya at sumisigaw, Panginoon, anak ni David. Alam niya na ang Panginoon, kilala niya ang Panginoon dahil sa mga miracle marahil na narinig at nasaksihan nila. Sabi niya dito, Panginoon, anak ni David, maawa ko kayo sa akin. Ang anak ko pong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan dito. Yun yung sarili na nung babae, awang-awa siya sa kanyang anak. Sa atin bilang mga magulang, ano po ba yung nararamdaman natin pag nakikita natin, nahihirapan natin? At alam natin may makakatulong sa atin, ano po bang gagawin natin? Di ko ba kailangan lalapit tayo sa taong ito upang tayo matulungan. Ano man ang mangyari, kung kailangan natin magmakaawa tayo. Para sa ating mga suway. Ngunit, kaya sabi niya noon, malayo pa. Kasi lumapit siya eh. Kumbaga, maaaring parating o nadaan ng sinaang Panginoong Jesucristo, tinatawag niya, sumigaw siya. Sa una, pasigaw niya sinabi, Panginoon, anak ni David, maawa po sa atin. Pero yung mga medyo narindi pero ang Panginoon, tuloy lang siya. Hindi niya talaga, kumbaga, parang hindi niya pinansin. Pero alam ng Panginoon niya, narinig at alam niya. Maaaring sinusubok niya ang babae. Ang narindi dito, parang na-annoy yung mga alagad niya. Panginoon, paalisin na pulis siya. Kasi nagsisigaw nga tapos sunod ng sunod. Kumbaga parang narinig sila. At sumagot ang Panginoon. Sabi, sa mga naliligaw na tupuan ng sambayanan ng Israel lamang, ako isinugo. Ibig sabihin, para sa mga Israelita lang ako. At narinig ito ng babae dahil lumapit siya eh. Di ba? Pasigaw siya, lumapit siya. Pumunta siya. Sabi dito, ngunit lumapit ang babae. Lumuhod at nagmakaawa. Kumbaga, kung kwento natin sa itong lumuhod, sa King James Version, sinabi nila, worship. Kinilala niya ang Panginoon. Dito siya. Alam niya siya ay Panginoon. At sabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Pero sumagot ang Panginoon. At sabi, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Ang tinutukoy niya dito, yung para sa Israel ay para sa Israel, hindi para kung para sa Biblia. Parang ganun lang. Pero ito, itong babae talagang masidhi ang kanyang pagnanasa. Yun dapat natin itaglayin na masidhi natin na kung ano talaga nais natin. Yung tamang pamamaraan ng paghingi sa Panginoon. Yung bang earnest, kasi sabi niya dito, kung babasahin, ipagpapatuloy po natin pagbabasa sa 27, sabi niya, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga asuman po ay kumakain ng bulo na lalaglag sa kanilang Panginoon. Nagpakumbaba. Ito po yung kailangan natin, magpakumbaba tayo. Yung kahit man yung masigasig tayo, yung enthusiasm natin na makamtan ng isang bagay, kailangan pa rin magpakumbaba. Sabi niya dito, talaga nagmakaawa siya na sa pamamaraan nito, aso. Kumbaga, kinumpara na siya sa aso eh. Maaaring ito, dinidiscourage siya.
Kung sa iba, kung talaga yung desire mo ay hindi na ayon yung desire mo, madi-discourage ka niya. Ganito rin po pag nagdadasal tayo na kung minsan may mga katulad ng parang may mga katulad ng mga alagad ng Panginoon, dinidiscourage. Yung nagmamakaawa din. Kasi nga hindi nila kanahin. Kananayis eh. Kung baga hindi nila kanahin. Wala siyang parte doon. Wala siyang kaparte doon. Wala siyang, hindi siya kailangan doon. Kung baga, bakit ka namin papansin? Hindi ka namin kilala. Pero ang Panginoon, alam ng Panginoon ang puso ng babaeng ito. Alam niya ang puso niya. Ngunit sinubok pa rin niya para ipakita naman ito sa mga alagad niya. Kung ano ang dapat taglayin ng isang mananampalataya at nagdarasal, humihingi, pleading. Paano humingi ng buong puso? At binigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon dito. Matalinong, kasi yung sa pagsagot pa lang niya, totoo nga po, Panginoon. Ngunit ang mga asuman ay kumakain ng mumong nalalaglag sa paglutang ng Panginoon. Kumbaga, kung ipakain yung tira-tira, mas kon pa yun eh. Pero yung mumo yung nalaglag lang, aksidente nga nalaglag lang, kakain. Yung mercy, yung konti na tiyak sa kanya. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, Panginoon. Yun yung man. Hindi man ako karapat dapat, pero humihingi pa rin siya. Dito yung kaya naging tugon ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya. Kung itutuloy po natin sa 28, sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Yun, sa harap ng mga alagad niya, sinabi niya yun para maunawaan din ng mga alagad. At sinulat din ito para may paramdam din sa atin, may masabi rin sa atin na kung may gusto tayong bagay, basta heartfelt, buong loob natin, at sa tamang pamamaraan, ibibigay ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, dahil sa pananampalataya ng babae, sabi niya, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. Kumbaga, granted. Your wish is granted. Your prayer is granted. Kasi sinubok niya. Sinubok niya ang babae. Idinaon niya yung babae. Hindi naman kundi hanggang saan yung pananampalataya. Ganun din po sa atin. Minsan nagdarasal tayo. Ito po ang nais ko. Ito po yung nais ko. Subalit, may discouragement na dumarating katulad ng ginawa ng mga alagad na pinapaalis. Parang wala yan. Pero doon sa panahon naghihintay tayo, doon tayo sinusuot ng Panginoon. Yun yung pagkakataon na ipakita natin kung tunay at tunay ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung talagang, kasi ang babae na ito, talagang buong-buo yung loob niya. Nananampalataya siya at sabi natin yung nagtitiwala siya, full trust siya sa Panginoon. Ano man sabihin ng iba, ano man sabihin ng Panginoon, sasabihin ko pa rin ito. Dahil alam ko na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa akin ng kasabukan ito. Ang kagalingan ng aking anak, yun muna sa isip ng babae mo. Ganon din dapat tayo. Kailangan natin panampalatayaan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Yun ang with a humble heart. Kaya ito yung taimtim at masigasig mo panalangin. Ito po yung kailangan natin. At magkakaroon ng tugon niya. At sigurado ang tugon niya. Yung ang hinihintay natin sa tugon ng Panginoon. Your wish is granted. Basta patunayan natin, buo ang loob natin, ibigay natin sa Panginoon tamang paggalang, tamang pananampalataya, at dito tayo pagpapalain ng Panginoon. Alam na niya ang lahat ng ating nanaisin. Alam niya ang lahat ng ating hiling. Kung ito'y nakapagbigay sa atin ng kaginhawaan, nakapagbibigay ito sa atin ng kalakasan, ibibigay.
Pero kung ito'y makakasira sa atin, itutuloy pa rin tayo. Alam niya kung paano tayo. Basta isa lang ang dapat natin. Panampalataya ng Panginoon, ibigay natin ang buong tiwala natin sa Kanya. Pananampalataya natin mula sa puso, sa isip, at lalo na sa gawa. Kasi pag nakita ng Panginoon, oo nga, yung puso, pero wala kang ginagawa. Ito, yung babae may ginawa siya. Naging masigasig siya. Lord, tulungan mo. Kasi alam ng babae, ikaw lang makakatulong sa amin, Lord. Ikaw lang makapagpagaling sa akin. Yun ang nasa isipan mo. Kaya nga sabi dito, lahat, kung basta sabihin lang natin kung ano nais natin sa Panginoon, iyon at bibigay niya. Sa tamang panahon at sa tamang panahon, sa kanyang panahon. Dito nga, makukuha po natin sa Matthew 7:7-12. Yung sabi niya dito, ang humingi kayo at kayo ibibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo. Pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat bawat humingi ay tatanggap. Bawat humahanap ay makakatagpo. Sa bawat makatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng batuang yung anak kapag siya humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang anumang humingi sa Kanya. Lahat ng kabutihan sa atin ang galing lahat sa Panginoon. Basta puso natin, ihanda natin, ang isipan natin, focus natin sa Panginoon. Ang kasagutan ay manggagaling at manggagaling sa Panginoon. Ito'y para sa ikabuti natin, para sa mahal natin sa buhay, at sa kasagutan ng ating mga pananalig. Ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Yung magiging masigasig tayo. Hindi yung humihiling tayo hanggang doon. Ipag-pray ko na yan. Hiningi ko na yan. Darating na yan. Hindi yung nais ng Panginoon. Kailangan ipakita mo sa Panginoon na seryoso ka. Ipakita mo sa Panginoon na ikay nananampalataya sa Kanya. Ang pagtitiwala mo sa Panginoon ay dapat makita. Makita mo sa Panginoon. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. At sigurado, ang taimtim natin at masigasig ng pananalangin at hiling magkakaroon ng mabuting at wastong kasagutan mula sa Panginoon. Amen po. Maraming salamat po. Sundan niyo po mula po sa ating pangulong panalangin. Lord Ama, maraming salamat po sa binigay ninyong mensahe sa amin. Lord, salamat po. Kayo nga po ang nagbigay sa amin ng kaisipan. Kayo nga rin po ang nagbigay sa amin ng kaunawaan. Upang maunawaan namin yung salita. At maraming salamat po sa ibigay ninyo sa amin. Na salita sa amin. Na ibigay ng buong buo ang aming pagtitiwala sa inyo. Habang lumalapit kami sa inyo. Kami man po ay katulad ng kanuniya na hindi ka kasama sa libi ng Israel. Ngunit pinibigyan mo po kami ng biyaya katulad ng sapagkat alam namin na kayo'y mapagmahal, mapagbigay. You are merciful God, at ikaw ang nakakaalam kung ano nasa puso at isipan namin. At patuloy kami magpapalinis, Lord God. Gabayan mo po kami, Lord God, with the Holy Spirit upang ang tamang pagsamba, tamang pananalangin lamang ang may alay namin sa inyo, Lord God. Sapagkat kapag kami lumapit na may karamihan o hindi dapat ang aming nilapit, wala itong kasagutan. Subalit,
kung buong tiwala at kung buong pananampalataya kami lumapit at manalangin sa inyo. Sigurado po kami Lord, bibigyan mo po kami ng kasagutan sapagkat kayo nga po ang tunay na Diyos, nakakaalam sa amin kung anong laman ng aming puso't isipan. Lord God, alam namin, kailangan namin ng gabay niyo Lord God. Sa bawat araw, sa bawat minuto, Lord God. Sa bawat minuto ng aming buhay. Lord, maraming salamat dahil ikaw na po ang nagbibigay sa amin ng kasagutan sa bawat panalangin namin para sa aming kabubuti Lord God, at para sa iyong kaluwalhatian. Lord, maraming salamat. Purit sinasamba ka namin Lord God, sa Espiritu at kasapatan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, at iwalpat ng Espiritu Santo, ito po ang panalangin na may pasasalamat. Amen.